Sa likod ng isang bagong tayong mall sa Maynila, may isang abandonadong gusali na balak sana noong gawing call center. Pero natigil ito matapos ang isang trahedya. Isang construction worker ang nahulog mula sa ika-7 palapag. Hindi na nahanap ang katawan. Makalipas ang ilang taon, ginawang training site ang gusali para sa bagong security guards ng mall. Isa sa mga trainees na si Jello, 19 na taong gulang, gabi ang shift nila at habang nag-iikot, napansin niyang bukas ang pinto sa elevator shaft, bagay na laging nakakandado tuwing umaga. Sumilip siya at nagulat nang makitang may ilaw sa itaas sa ika-7 palapag. Imposible, bulong niya. Wala namang kuryente roon. Tinawag niya sa radyo ang kasamahan. Tol, may ilaw sa taas. Akyat ako. Pagdating niya sa ika-7 palapag, tahimik, makinis ang sahig, parang bagong wax. May mga bakas ng paa, basang bakas ng paa papunta sa loob ng isang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang pagbukas niya ng pinto, wala namang tao sa loob, maliban sa isang basang hard hat at itim na sapatos. Kuya? Tanong niya. Nagbabaka sakaling may ibang tao, pero walang sagot. Paglingon niya, may anino sa likod niya. Pagsilip sa salamin ng pader, nakita niyang may nakatayo sa likod niya. Nakaputing lalaki. Tuguan ang muka. Walang mata. Hindi ba ako natatagpuan? Bulong nito. Mula noon, sa tuwing may bagong security na sinasanay, laging may nawawala at laging sa ika-7 palapag. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Laguna, may rilas ng tren na matagal nang inabandona. Sabi ng matatanda, noong panahon ng giyera, maraming namatay doon, pinugutan, binugbog, iniwan sa rilas hanggang madurog nang dumara ang tren. Ngunit higit sa lahat ng mga sabi-sabi, isa ang pinakakilala, ang kwento ng babae sa riles. Bago lumubog ang araw, palaging sinasabihan ang mga bata na huwag lalapit sa riles. Ngunit si Angelo, isang binatilyong likas ang pagkaumasisa, ay hindi naniwala. Isang gabi ng Biyernes, sinubukan niyang patunayan na walang multo sa riles. Dala ang kanyang flashlight at cellphone, pumasok siya sa gitna ng madamong bahagi ng riles. Tahimik, sobrang tahimik, hanggang sa makarinig siya ng parang yapak sa bakal. Nagpatay sindi ang liwanag ng flashlight niya at sa dulo ng riles may nakatayo. Isang babaeng nakaputi, tuguan ang muka at tila ba walang kalahati ng katawan mula baywang pababa. Umiiyak ito. Dahan-dahang lumalapit. Bakit ka nandito? Tanong ng babae, sabay ng malamig na ihip ng hangin. Napaluhod si Angelo, nanginginig, hindi makatakbo. Bago siya nawalan ng malay, narinig niya muli ang tunog ng tren, pero walang tren sa lugar na iyon sa loob ng 20 taon. Kinabukasan, nakita si Angelo sa tabi ng riles. Walang malay at may sugat sa ulo. Paulit-ulit siyang bumubulong habang nilalapatan ng lunas. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Umiiyak siya. Naghahanap ng kapalit. Mula noon, walang lumapit ulit sa riles kapag dapit hapon. Sa isang mataas na condominium sa Mandaluyong, lumipat si Jojo, isang freelance graphic designer. Tahimik ang lugar, moderno ang unit, at mura ang renta. Halos kalahati ng karaniwan sa area. Anong catch? Tanong niya noon sa landlord. Wala. Kailangan lang na may tumira sa 9G. Sagot ng matanda, sabay abot ng susi. Unang gabi pa lang, may kakaiba na. Habang gumagawa si Jojo ng design sa laptop, napansin niyang may nag-doorbell. Pagsilip niya sa peephole, walang tao, pero may naiwang papel sa sahig. Alam mo bang hindi ikaw ang unang tumira rito? Binaliwala niya, baka prank lang. Pero nang dumating ang second night, habang naliligo siya, may tunog mula sa sala. Parang humahagikik na boss ng bata. Paglabas niya, basa pa ang paa. Nakita niyang bukas ang TV, static lang. Walang remote sa paligid. Kinabukasan, pumunta siya sa admin office para humiram ng footage sa hallway. Gusto nitong makita sa CCTV kung sino ang nag-doorbell noong unang gabi.
Ipinakita ng guard ang footage. Anong oras po ba? Tanong nito. Mag-aalas 12 ng gabi I think. Fast forward sa video, tahimik ang hallway. Walang tao. Pero bandang 12:03, biglang bumukas ang pinto ng Unit 9G. Mag-isa. Walang pumasok. Walang lumabas. Tumayo si Jojo, nanlamig. Humingi ng kopya pero ayaw ng guard. May isa pa pong humingi niyan dati pero di na namin nakita. Yan. Yung unang tumira sa unit nyo, yung nauna sa inyo. Ikapitong gabi, nararamdaman na ni Jojo na parang hindi siya nag-iisa. Laging may tunog sa kusina, mga yapak sa banyo, at minsan, parang may tumitingin mula sa kisame habang natutulog siya. Nag-set up siya ng camera na nakatutok sa kama. Kinabukasan, pinanood niya ang footage. Sa kalagitnaan ng video, nakita niya ang sarili niyang natutulog at unti-unting bumangon. Pero hindi niya yun natandaan. Yung Jojo sa video, tumayo, humarap sa camera at ngumiti. Hindi basta ngiti, kundi mahabang pilit ng ngiti, yung ngiti hanggang tenga. Tapos lumapit sa camera at bumulong. Ako na ngayon si Jojo. Nag-cut ang video. Dumiretso si Jojo sa landlord para ibalik ang susi at umalis. Pero sa reception, wala na raw nakatirang Jojo sa Unit 9G. Sir, wala pong Jojo na nakatira dyan. 1 taon na pong bakante ang 9G. Imposible. Kakalipat ko lang last week. Pinakita niya ang lease contract, ngunit nang tinignan niya ang papel, walang pirma. Ang pangalan niya ay wala at ang papel ay may luma ng mantsa ng dugo. Maya-maya, dumaan ang bagong tenant na may daladalang luggage. Excuse me po, dito po ba ang 9G? Si Jojo ay napangiti. Mabagal. Tumango siya at sabi, sa akin yan dati. Ikaw na ngayon.